Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na sa bandang north central ng bansang Laos, sa probinsya ng Shengguang, ilang libong mga malalaki at mga prehistoric na mga banga ang nadiskubre sa 70 lugar. Kung saan sa kada lugar ay merong mga nasa 100 hanggang 400 pieces. May mga banga na nasa 3 metro o 10 talampakan ng taas, medyo malaki, at 1 metro o 3 talampakan naman ng lapad. At nang pag-aralan ng mga bangang ito noong bandang 1930s, una nilang naisip na baka mga burial jars ang mga ito, nakatulad ng mga bangang natatagpuan sa gawing rehiyon ng Indochina. At parang katulad din ng manunggol jar sa ating bansa, sa ngayon ay matatagpuan sa National Museum. Pero hindi katulad ng mga burial jars na may mga natatagpo ang mga buto. Noong panahong iyon ay wala silang natagpuang kahit buto man ng tao o buto ng hayop. Kaya naman nagdalawang isip sila na baka hindi ito burial jars. At naging misteryoso ang mga nasabing banga. Saan daw ba ito ginamit at ano bang naging purpose nito? May mga ideya na lumitaw na baka raw ginagamit itong lagayan ng mga alak ng panahong iyon. Dahil may mga takip ang mga ito, bagaman iilan lang ang nakita. Pero nagpatuloy ang pag-aaral at ang mga pananaliksik hanggang sa makakita na rin sila ng ebidensya na masabing burial jar daw talaga ang mga ito. At ang mga lugar ay masabing burial sites talaga. At doon ay na-establish na nga ang dahilan kung bakit nag-exist ang mga bangang ito. Pero meron pa rin isang misteryo. Dahil daw sobrang laki ng mga banga ay paano naman daw ito nabitbit sa lugar. Sa panahong ginawa ito, mga nasa 500 BC hanggang 200 AD. Nagkaroon din ng mga pag-aaral na sinasabing mas matanda pa daw ito sa inaakala. Dahil may mga scientists na nagsasabing nasa 1200 BC raw ang tanda nito. Meron ding 3000 BC pa. Pero nanatiling misteryoso kung paano ito nadala sa nasabing lugar. Sa ngayon ang lugar ay protektado ng batas ng bansang Laos bilang isang sinaunang yaman ng bansa. Dahil bahagi din ito ng turismo at nakakatulong sa kabuhayan ng mga lokal dito. Ang mga bangang ito ay tinatawag ding Plain of Jars sa panahon natin na naging isa sa pinakamahalagang prehistoric site sa Southeast Asia. Alam mo ba, sa mga makabagong pananaliksik ay hindi raw talaga nag-exist ang Hanging Gardens of Babylon, ang isa sa mga ancient wonders of the world na sinasabing ipinagawa noong bandang 600 BC ng Haring si Nebuchadnezzar II para iregalo sa kanyang asawa na si Amytis dahil gusto raw nitong magkaroon ng hardin na may mga puno at halaman dahil namimiss niya raw ang mga ganito noong panahon ng kanyang kabataan. Sa totoo lamang, kahit pa noong unang panahon, 1st century BC, ay may mga naisulat na patungkol sa hardin na ito ng mga sinaunang historians kung saan ay may tinutukoy silang isang hardin na nasira ng dahil sa lindol. Kaya nga lang itong si Herodotus, ang father of history, sa kanyang aklat na Histories patungkol sa Babylon, ay wala naman siyang nabanggit na hanging gardens dito. Kaya naman lumilitaw sa mga makabagong pag-aaral na wala raw talagang nag-i-exist na ganitong hardin sa ancient Babylon. At bukod kasi rito hanggang ngayon ay wala pa ring matagpuan na matibay na ebidensya na totoo nga ito o walang mga artifacts man lang. At kung meron man daw ay baka nasa ilalim daw ng ilog Euphrates. Nang madiskubre noong 19th century ang sinasabing lokasyon ng Hanging Gardens, bagaman may mga natagpuang artifacts sa lugar, ay hindi raw ito konektado sa nasabing hardin. Hanggang sa lumabas pa ang mga bago pang pag-aaral na kung may nag-exist daw na isang Hanging Gardens, ay hindi raw ito sa Babylon, kung hindi sa Nineveh. At ang nagpatayo nito ay hindi si Haring Nebuchadnezzar, kung hindi ang Haring si Sennacherib ng Assyria. Kaya naman imbis daw na Hanging Gardens of Babylon, dapat daw ay Hanging Gardens of Nineveh. Ang Hanging Gardens of Babylon daw ay bahagi lamang ng mga kasulatan tulad ng mga kwento at mga tula na nagpasalin-salin sa paglipas ng panahon at nakarating sa panahon natin sa ngayon. Ayon sa isang Oxford scholar na si Stephanie Daly, ay pinatayo daw nitong si Assyrian King Sennacherib ang isang garden noong panahon ng panunungkulan niya bandang 704 hanggang 681 BC. Pinagawa niya ito para sa palasyo sa Nineveh. Nagkaroon din kasi ng mga confusion na ang hardin daw na ito ay ang napagkamalang
Hanging Gardens of Babylon. Sa Ninive kasi ay may mga natagpuang mga patubig, mga akidak na sinasabing pinatayuan nitong si King Sennacherib. At isa rin sa mga natagpuan ay ang tinatawag na water raising screws na ginagamit daw para mapaangat ang tubig sa mataas na lugar. At sa tingin nga nila ay ginamit ito sa hardin dahil mataas ang kinalalagyan nito. Pero hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtatalo kung nag-exist nga ba o hindi ang Hanging Gardens of Babylon. Alam mo ba na ang pamosong estatwa na Venus de Milo na isa sa pinakapamosong estatwa sa buong mundo ay sinasabing isa rin sa pinakamisteryoso dahil sa dami ng pagtatalo dito. Ay sinasabing hango raw sa Greek goddess na si Aphrodite na tinatawag naman na Venus ng mga Romano. Bagaman may mga nagsasabi rin na ang imahe raw na ito ay hango raw sa sea goddess na si Amphitrite na sinasabing sinasamba sa lugar ng Milos. Ang estatwang ito ay yari sa marmol na nilikha panahon pa ng Hellenistic period, bandang 2nd century BC. Nadiskubre ito noong 1820 sa isla ng Milos sa Greece. At sa ngayon ito ay matatagpuan sa Louvre Museum. Ito ay may taas na mahigit 2 metro o 6 to 7 feet. Pero bakit daw wala itong kamay? Wala raw kasi na matagpuan ng estatwa ay wala na raw talaga itong kamay. Bagaman may mga nagsasabi rin na naputol lang daw ito habang ikinakarga sa isang barko patungo sa Pransya. Sinasabing inukit daw ito na nagngangalang Alexandros of Antioch. Bagaman meron na naman panibagong ideya na ang umukit daw nito ay ang eskultor na si Praxiteles, isang napakagaling na eskultor noong panahon ng sinaunang Gresya. Alam mo ba na mayroong presidente sa Estados Unidos na sinasabing natulog lang daw sa kanyang buong termino? Paano ito nangyari? Dahil ang kanyang buong termino ay 1 araw lang daw. Ang presidenteng ito ay si David Rice Atchison. Pero paano nangyari na 1 araw lang siya naging presidente? Nang matapos ang termino ng Pangulong si James Polk noong Saturday, March 3, 1849, ang papalit sa kanyang si President Zachary Taylor ay hindi pumayag na ang gagawing inauguration ay araw ng linggo at gusto niya ay gawin ito ng Lunes o March 5, 1849. Pero hindi raw maaaring mangyari na mawalan ng Pangulo ang bansa kahit pa sa maikling panahon lamang o kahit 24 hours lang. Kaya naman pansamantala raw na inuluklok ang isang senador na nagngangalang David Rice Atchison ng araw ng linggo. At dahil sobrang pagod daw siya at puyat ng araw ng Sabado, ay mas pinili na lamang daw niyang matulog. May mga nagsasabing todo hilik pa daw siya. Kaya naman daw pagkagising niya ay halos wala raw siyang maalala sa kanyang buong panunungkulan bilang Pangulo. Bagaman sa mga makabagong pananaliksik ay pinabubulaan na ng pangyayaring ito. Pero nagpatuloy pa rin itong kumalat sa Estados Unidos hanggang sa panahon natin sa ngayon, kung saan ay napakarami pang mga ribulto at plaki na nagpapakita ng pagiging one-day president nitong si David Rice Atchison. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.